Good morning, everybody. Magandang umaga sa inyo lahat, Pilipinas. Papaalala ko lang ulit, gaya ng mga lagi kong pakalala ng mga nakaraan. Hindi po kami open for investment. Hindi po kami open for investment. Medyo marami-rami kasing nag-PPM at nagsasabing parang 1 milyon, gano'n, lalagay dito, kalahating milyon, lalagay dito, 100,000, lalagay dito, yung ipon nila, lalagay dito. Hindi po kami open for investment. Anday lang kasi wala naman kasi sinigangan tangisan sa kanto ng may investor ng butang na milyon. Hindi po kami open for investment. Relax lang po kayo. Ikalma nyo yung mga bulsa ninyo. Ikalma nyo yung mga pera ninyo sa inyo yan. Tago nyo na lang yung mga pera ninyo. Franchise daw, franchise. Wala namang paresan mo nasa kanto tapos wala pang presyo. Wala pang pwesto. May franchise na. Hindi po kami open for investment. Hindi rin kami open for franchise. Tsaka na yan. Pagka siguro pag malapit na sa 1 milyon, ganun. Tsaka tayo mag-uusap ng tungkol dyan pag medyo malapit na sa 1 milyon. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. I am the Chai Chesto. This is Project 1 Million. Sige, questions, go. Ayan po, tanong naman po ito ni Yuan. Wala po palang tanong, puro shoutout pa lang to. Shoutout muna kay Yuan, Fernan Chang Colasaka, Brian Breva, Fernan Chang, ayun, ulit. Okay. Naghanap tayo ng mga questions ngayon. Nats Machen. So, hello idol, magandang gabi daw po. Magandang umaga sa inyo lahat. Ayan, anong masasabi mo daw ngayon, sir? Ngayong araw mo, kamusta naman daw po? Tanong po dito. Lumubog yung puso ko nung natapon yung sabaw. Tangin, lungkot ko talaga ron eh. Then nagmamaneho ako. Bumalik kasi ako sa bahay. Kukunin ko yung sabaw, 1 galon yun. 1 galon. Yung galon ng tubig, yun. Yung na-realize ko 1 galon pala, bilog na. Hindi, yung galon ng tubig. Tapos din nagmamaneho ako ngayon, nakaipit sa binti ko yun, gamit ko yung bulok ng motor. Tapos nalubak ako, dumulas. Ang putang ina, sobrang bigat kasi nun eh, dumulas. Ayun, natapon yung sabaw, ang lungkot ko. Tama-tama gagawa, life must go on. Ayun. Pero other than that, okay naman, everything is fine and well. Wala naman masyado maraming sakit ng ulo, wala masyado maraming problema. Bukod sa paghuhugas ng kaldero. Tangin ng kapal kasi ng ang kapal ng sebo eh. Medyo mahirap hugasan ito. Pero hindi naman ako nagreklamo. Kinikwento ko lang sa inyo kung kamusta araw ko. Ayun. Kayo, kamusta naman ang araw ninyo? Namatay uli yun sa'yo. Tapos tingnan natin, baka ma-post naman ngayon yung broadcast. Hindi naman? Okay. Ayun. So, sige, go. Question. Tanong ni Merjun Papin, Master Chi, anong pinagkaiba ng may alam sa marunong? Alin pong magandang halimbawa? Yung may alam lang. Yung marunong, in practice yun. Yun ang pinagkaiba ng dalawa. Kasi when you say may alam, knowledge yun. Yung marunong, wisdom yun. Ano ba ibig sabihin ng knowledge? Information transfer. Diba? Na-transfer sa'yo information, you have knowledge. May alam ka. Pero yung marunong talaga, parang pagmamaneho ng kotse yan eh. Maganda halimbawa dyan pagmamaneho ng kotse. Magkaiba yung alam mo yung pagmamaneho ng may alam ka sa pagmamaneho ng kotse kaysa yung marunong ka talaga magmaneho. Magkaiba yun. Maaaring may alam kang konti. Alam mo signal light kung paano gumagana. Alam mo kung anong mga tinatapakan, brake, preno, at saka clutch, diba? Maaaring alam mo yung theory, pero it doesn't necessarily follow na alam mo na kagad kung paano magmaneho. Magkaiba yung in practice versus theory. Yan ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po. Yan, wala ka na ulit. Sabi ko sa'yo, bantayan mo eh. Yan. Good morning. Ilang order sa inyo? Isa lang ba? Okay. Tanong naman po na hindi ko maintindihan ang pangalan. Idol, talaga bang unfair ang buhay? Ano pong pananaw mo dito, Idol? Hindi naman unfair ang buhay. In fairness naman. Walang I wouldn't say there's something fair or unfair about life. Diba? Life just happens. Natural yan eh. Diba? Nagre-reklamo ba yung mga toro na yung sungay nung iba ay mas malaki kaysa ron sa iba? Diba? O nagre-reklamo ba yung mga pusa bakit mas maliit sila kaysa sa mga tigre? Hindi naman eh, diba? Masasabi mo bang unfair yun? Hindi. Kasi yun lang talaga genetics eh. It is what it is. Gano'n kasimple konsepto. Ngayon, sobrang basic ng konsepto eh. Kung palagay mo life is unfair for you, edi gawin mong fair. Even better. Hanap ka na ng mga unfair advantage mo. Diba? Gano'n lang naman kasimple buhay eh. Kasi kaysa magpapa-victim mindset ka, tawag dyan victim mindset eh.
Diba? Kaysa magpa-victim mindset ka na alam mong wala nang iuusad ang buhay mo kapag ka victim mindset ka kasi lagi mo na lang iniisip na biktima ka ng lahat ng bagay. Ba't hindi mo na lang trabahuhin ang buhay mo? Ganun kasimple sa akin ang konsepto. Palagay mo unfair ang buhay? O edi congratulations, kapag ka ikaw yung nasa unfair advantage, edi pabor pa sa'yo. Diba? Parang halimbawa, sa trabaho, palakasan sa trabaho, sinasabi mo, palakasan naman ikaw dyan. Yung mga mas malalakas, mas mapapromote, mas sip-sip sa boss, mas mapapromote. Okay, alam mo na. Wala ayan, harap ko na sa akin yung camera kasi nagloloko yung DJI. Trabahuin ko na muna sa bahay ito na i-factory reset na lang muna. Magandang gabi sa inyo. Medyo malabo lang tayo ng konti kasi bibili na naman ako ng bagong cellphone Alam niyo na, pagka medyo lumuluma ang cellphone, mabilis lumabo agad ang camera. Hindi ko alam kung bakit ganun. Pero ewan ko, may mga ginagawa yata sila sa update kasi ang Apple, aminado silang pinapabagal nila yung cellphone nila, ng mga luma Aminado sila ron, pinapabagal nila, sinasadya nilang pabagalin yung mga lumang cellphone nila para di naman pakinabangan, para bumili ka ngayon ng bago. Ilang order to? Sama. Okay. So, bale, 135.15 ang suklet. So, yun. Sige, go. Questions, Gil. Sige, nagsasandok pa si Gil. Kunin mo naman yung 10. Sabi ni Fernand Chanco Lusaka, Kailan? Idol, tanong lang po, paano po ma-achieve ang pag-iipon ng 1M kung empleyado ka pa lang? Alam mo na, yun na, nasagot mo na mismo yung tanong mo. Empleyado ka, magtrabaho ka, tapos mag-ipon ka. Diba? There's no other way. Ano gusto mo? May bloop, basta na lang bigla ka makakakuha ng 1 milyong piso out of nowhere. Diba? Kasi nung ako, nag-empleyado ako, nakakaipon din naman ako Nag-empleyado ako, nakakaipon naman ako Ang hirap lang kasi sa iba, tangina kasi yung Shopee kasi po, kinangina mo, deliver kasi sa bahay nyo. Ayaw nyo tigilan yung kaka-Shopee nyo di ba? Ayaw nyo tigilan yung kakakain nyo ng masarap Tangina nyo, Jollibee kayo ng Jollibee kada weekend Di ba? Pa-deliver kayo ng pa-deliver sa Food Panda Ang tigas kasi ng ulo nyo Tapos ngayon tatanong nyo sa akin kung paano makaipon ng 1 million pag empleyado ka. Alam mo, it doesn't matter na kung empleyado ka, negosyante ka, investor ka, o po kayo ng ano mo, kung ano pang trip mo. Pag nagtatrabaho ka ng maayos, tinatalinuhan mo, nag-iipon ka, makakarating ka dyan, maliban na lang siguro kung mamatay ka na maaga o mabaldado ka na maaga, diba? Pero karamihan naman sa mga tao, umaabot naman ng kahit pa paano, 30, 40, 50. Yung iba, umaabot pa 60, 70, 80 Diba? Ibig sabihin, sa loob ng puta, 40 taong kang nagtatrabaho, ni piso, wala ka na ipon. Tangin na naman, diba? Ni piso, wala ka na ipon, walang kalaman-laman bangko mo, getting yourself from point A to point B lang, ganun lang kasimple. Ganun lang, takin na paycheck to paycheck ka. Hirap kasi sa inyo puta, nanliligaw kasi kayo, nagjojowa kasi kayo, nag-aasawa kasi kayo, nang wala kayong kapera-pera. Tapos pag nagkaanak ka ngayon, sasabihin mo ngayon, kasalanan ng gobyerno. Tangina, wag tayo mag-uululan. Sige, yun ang sagot ko ron. Talinuhan nyo, tabaan nyo utak nyo, trumabaho kayo ng gusto, tapos mag-ipon kayo. Ganun lang naman ang paraan Kahit empleyado ka pa, kahit negosyante ka pa, alam mo, it doesn't matter naman Simple ang konsepto, hindi na rin importante kung empleyado ka o negosyante ka. Pag maluho ka talaga, tangina, lalagapak pa rin ang finances mo. At halos lahat ng tao ganyan. Hindi nyo napapansin, mas marami yung mahirap kaysa sa mayaman. Bakit? Kasi mas marami kasi yung mga maluluho kaysa sa hindi Diba? Ngayon, ano yung sasabihin mo ngayon? Bla bla, kasalanan ka ng gobyerno. Kasi talaga ba kasalanan ng gobyerno? Ba't sa lahat ng bansa, kahit gaano pa kaganda gobyerno, laging may mahirap? Diba? Kahit gaano pa kaganda yung bansa, bakit laging may mahirap? Yun. Next question. Ito sir, open ko lang. Tanong ko ni Normie Garcia Aram, may tanong po ako master, bakit pag minahal mo yung isang tao nagpapatotoo, bakit sa lolokohin ka niya, posible po ba tayo nasasakal sila kaya gano'n? Nasagot mo na yung sarili mong tanong. Kung ang iniisip mong dahilan nasasakal sila, o baka nga talaga nasasakal sila, o baka naman kasi wala ka pang masyadong baka wala ka pa kasi masyadong experience sa pagjojowa, tapos puro ka sablay, diba? Baka naman kasi yung pinipili mong jowain nakarami na ng jowa, tapos hindi ka lapat sa standard niya, diba? O baka wala kang pera, o baka hindi ka masyadong pogi, 'di ba? O baka wala ka talagang maipagmamalaki, 'di ba? Wala kang edge, wala kang competitive edge kumpara dun sa ibang mga tao. Kasi huwag mo kakalimutan, bago ka magustuhan ng kahit na sino, kailangan may kagusto-gusto muna sa iyo. Pag walang kagusto-gusto sa iyo at basta ka na lang nagustuhan, pagdating ng panahon, baka may tendency iiwan ka rin 'yan. 'Yun. Next question Ay, ano to? Tanong naman po ni John Isang Paul order lang to? Seriola. Dalawang order to. Boss, anong may papayo mo sa mga gustong magsimula ng business? Alamin mo muna kung pan-negosyo ka. Audit mo muna sarili mo. Audit mo muna sa psychology mo. Audit mo muna skill set mo. Audit mo muna finances mo. Audit mo muna disiplina mo. Una mo muna alamin kung pang-negosyo ka ba.
Kasi, alam mo, yan yung hindi natin pinag-uusapan sa usaping pagnegosyo. Hindi natin pinag-uusapan kung pang-negosyo ka ba o pang-empleyado ka lang. Paano mo malalaman kung pang-empleyado ka lang? Brother, pagka hindi ka self-managing, kailangan mo pa ng magmamando sa'yo bago ka makakilos. Yun, isa sa mga indicator pang-empleyado ka lang talaga. Bakit? Kasi pag nagsimula ka ng negosyo, hindi mo kaya manage yung sarili mo. Ang magiging ending lang yan, tatamarin ka lang. Tapos tinatamad ka magnegosyo, bla bla, tinatamad ka magbenta, tinatamad ka ganito, tinatamad ka kumuha ng leads, tinatamad ka kumuha sa supplier. Bakit? Kasi kailangan mo na magmamando sa'yo eh. Dalawang order to, ano? Papa. Okay. Walang rice. Walang rice. Okay. Bale, 220 ang sukli, 280. Yun, alamin mo muna kung pang negosyo ka ba talaga. Kasi may mga tao pang empleyado lang talaga. Wala namang masama ron eh. Yung mga taong kailangan pang bantayan lahat ng kilos nila kung tama ba yung ginagawa nila o kung may kilos ba sila at all. Kasi may mga tao straight out tamad eh. Pag yung mga ganun pinapagnegosyo mo, ay putang ina mo, yan ang pinakamadaling paraan para ubusin mo lang yung inipon mong pera. Una mo munang alamin kung pang negosyo ka ba. Marunong ka na ba mag-handle ng finances mo? O baka puta, lahat na lang ng perang kinikita mo, pinambababae mo, pinangiinom mo, pinanlalamierda mo, pinasya-shopping mo, tanginang yan, pinanti-TikTok, yellow basket mo, di ba? Yun, alamin mo muna kung pang negosyo ka ba o pang empleyado ka. Yun muna unahin mo bago ka magtanong kung anong tanong niya? Paano something? Paano magsimula ng negosyo? Bago mo tanongin kung paano magsimula ng negosyo, tanong mo muna yung sarili mo kung pang negosyo ka ba. Kasi kahit ano negosyo simulan mo, pag pang-empleyado ka lang talaga, tangina walang pag-asa yan. Kahit ano pang negosyo simulan mo, pag pang-empleyado ka lang talaga, walang pag-asa yan. Ganun kasimple. Yun muna ang unahin mong itanong sa sarili mo. You're skipping that part, then that part will keep you doomed. Tanong naman po ito ni Eden Tubog Sales. Bakit po makinis mukha niyo, sir? Hindi ko alam. Sa ilaw lang yata yan. O baka malabo lang talaga yung camera. Hindi naman makinis yung mukha ko rito eh. Ay, tangin mo nga. Kinis nga yung mukha ko Sa camera lang yata yan eh. May mga bukbok yung mukha ko. Hindi nakikita rito. Ewan ko. Ayun pag nilapit ko. O yan, nakikita nyo. Diba? O nga no. Tangin na makinis nga yung mukha ko ngayon ano. O nga no. Ewan ko. Hindi ko masasagot yung tanong. Kasi yung sabon ko sa puwet ko, yun din yung sabon ko sa mukha ko. Yung tawag safeguard. Ewan ko, hindi ko alam, hindi ko masasagot yung tanong na yun. Hindi ko kasi, tangin na, lalaki kasi ko, hindi ko pinagpapapansin yung mukha ko kung gaano kakinis eh. Wala akong pakialam sa kinis ng mukha ko. Ang importante sa akin, mataba utak ko, resultado ko. Yun ang importante sa akin. Sige, next question. Wait lang po, sir. Naglalag yung cellphone. Okay. Ayan. Hindi ko taga mapindot siguro dahil. Hindi daw mapindot. Filter po ng camera yan. Walang filter ang camera ng live ng Facebook. Walang filter ang camera ng live ng Facebook. Baka iniisip ko nga, baka malabo lang talaga tong camera kaya hindi mo nakikita yung mga bukbok sa mukha ko. Ayan. Tanong ni John Margate. Idol, napipikon ka din ba sa struggle mo sa pagkamit ng one? Oo! Hindi lang ako nagsasalita. Putang ina, hindi lang ako nagsasalita. Pero putang ina talaga. Di lang ako nagsasalita. Tanginang yan. Oo. Ulitin ko, oo. Hindi ako napipikon sa mga maliliit na struggles eh. Napipikon ako sa mga paulit-ulit na putang inang struggles eh. Doon ako napipikon eh. Pero syempre, hindi ko na sinasabi sa inyo yun. Kasi, brother, thank you. It involves my people eh. Diba? Hindi ko na sasabihin sa inyo yung mga ganong mga struggle ko na kinaiinis ko kasi nga it involves my people. Pag mga tao ko pinag-uusapan, pinagtatakpan ko talaga yan as much as possible. Kasi mga tao ko sila, ayoko silang ipahiya sa social media. Kaya yun, ang pinapakita ko na lang sa inyo, yun lang nakikita ninyo, yung mga kahihiyang nangyayari sa akin na ako mismo ang gumagawa. Well, unintentionally. Ayun, katulad yung kanina, tangina, nabasag tuloy yung nabasag yung, nanlumo ako ron, lumubog yung puso ko ron. Nahulog yung sabaw, yung lalagyanan ng sabaw, tapos nabasag. Bili ka nga ng bago nun sa Shopee. Magkano ba isa nun? 200 plus. 200. Bili ka isa. Naiinis ako sa sarili ko. Tangina. Sobrang simple lang naman nung putang ina eh. Iipitin ko lang ng binti ko. Hindi ko pa nagawa ng tama. Tangina, nabuburat ako. Anyways, wala naman na tayo magagawa ron. So, move on na lang tayo ron. Pero, oo. Tanong mo, napipikon ba ako sa mga struggles ko? Oo, naiinis ako. Pero ang pinakamalaking kinaiinis ko talaga yung paulit-ulit na putang inang pare-parehas na problemang yun at yun lang din. Napipikon talaga ako sa ganun.
Kasi tignan mo, kung di nyo napapansin Pilipinas, pag ako nagkakamali ako ng mga iba-ibang mga pagkakamali. Ng mga pagkakamali na hindi mo talaga inaasahan every now and then. Iba-iba. Pero pag paulit-ulit na lang, yun at yun pa rin, yun at yun pa rin, yun at yun pa rin. Putang ina talaga, diba? Nakakapikon talaga yung ganun. Yun ang sagot ko. Hindi ko nila sasabihin sa inyo kung ano yung mga struggles ko. Pagtatakpan ko na lang yung mga tao ko. Kasi kasalanan ko lahat ng bagay. Ganun na magaling na leader. Lahat ng bagay kasalanan niya. Sige, next question. Tanong naman po tanong to ni Gail. Tanong to ni Gail. Oo, medyo mabigat yung feelings ko today. Bakit nangyari? Mukhang na-loka ako ng best friend ko. Ha? Naloka ako ng best friend ko. Tang inalaglag. Block niya ako ngayon. Oh, gago. Sabi ko sa iyo eh. Diba? Sabi ko sa iyo. Sabi mo sa mga kaibigan na tinuring mo ng kapatid tapos bigla kang Pakulong mo. Pakulong mo. Gusto mo ba tulungan kita? Sige, pakulong mo. Akong bahala sa'yo. Tangina, sa dami-dami ng tatarantaduhin, ikaw pa tinarantado eh, diba? Akong bahala sa'yo. Sige, kausapin natin yung hepe ng mismong lugar nila. Papabalasan natin yan, tamo. Mamasahihin yan sa loob. Sabi ko sa'yo eh, diba? Wala, sinabihan na kita eh. Tiwala kasi ako kaibigan. Sinabihan na nga kasi kita, diba? Hindi ka pa naniwala sa akin, mas naniwala ka pa sa kaibigan mo. Alam mo naman hindi kita ilalaglag eh. Diba? Sabi ko sa'yo eh. Pakulong, temo, ngayon, gumawa ka patuloy ng problema natin. Imbis na nanahimik tayo dito, maghahabol patuloy tayo sa nilokong pera sa'yo. Diba? Sabi mo nga, sir, wag na natin habulin ng lumang pera. Gumawa na lang natin ng bagong pera. Hindi, yun yung kapag ka tumatakbo. Pero pag mahahabol mo naman, tangina, madali namang isabay yan dyan eh. De, kausapin natin si Hepe. Diba? Simple lang naman yan eh. Anong pangalan nun? Nag-iba siya ng pangalan ngayon eh. Nag-iba siya ng pangalan ngayon sa Facebook. Tangina, diba? Kita mo, sabi ko sa'yo eh. Akong bahala dyan, tinan mo. Mamasahihin yan dun, pagsisisihan niya yung pinanganak pa siya. Tangina, sekretary pa ni Chester ang kinanamong ulol ka. Naka-live tayo, ngayon mo pa tinanong sa akin yan, pambira ka naman, sana tinanong mo na sa akin off-air. Ayan, patay ka ngayon. Passport mismo, pinakita sa akin, patay ka ngayon. Pangalan yan? Ano? Lilibet Solano Reniva. Sige lang Lilibet. Sige, kaintindihan tayo ngayon. Nagkamali ka ng kinana Lilibet. Yari ka sa akin ngayon. Tangina. Yan ang gusto ko. Yan ang mga paborito kong mga tao eh. Mga ganyan. Yung mga ayaw lumaban ng patas. Yan ang mga paborito kong tao. Maniwala ka. Hindi na ako magsasalita, pero tingnan mo, maintindihan mo na lang kung ano mangyayari dyan. Okay, next question. Tanong ni Brixter Contreras Santiago, Boss, laban ka ba suntukan kay Bugoy? Wala tayong papala dyan. Wala tayong pakinabang dyan. At tanong mo ako ng ganyan, kung halimbawa sumagot ako ng oo, ano na pala natin pare-parehas dun? Diba? Ikaw na nagtanong, ano mapapala mo dun? Diba? You get entertainment out of it. Paglipas sa 1-2 buwan, wala na, limot na ng mga tao yun. Paras pa kami nagmukhang gago eh, diba? Pero pag nagdebate kami, ulitin ko, patay na kami, pinapanood pa rin kami ng mga tao. Parehas kami patay na, pinapanood pa rin ng mga tao yung debate namin dalawa. Yun mga importante, yung mga bagay na tabaan ng utak, usaping prinsipyo. Diba? Mga katulad nun, diba? Huwag ka kasing basta na lang naniniwala sa mga tao. O tignan mo nga itsura mo ngayon, diba? Lubog ngayon ang puso mo. Hindi ka kasi naniniwala sa akin, nahihirap sa'yo eh. Tignan mo, nagtatanong sa akin ng buong Pilipinas tungkol sa mga problema nila, tapos hindi ka pa nagtatanong sa akin. Diba? Yun talaga eh, walang propetang kinalugdan sa kanyang sariling lupain eh. Ganun lang talaga yun. Walang propetang kinalugdan sa kanyang sariling lupain. Pagka talaga kadikit mo, too much familiarity na, wala na masyadong credibility sa'yo. Ganun lang talaga yun eh, diba? Ganun lang talaga yun eh. Regardless of how much credibility you have in the entire country, mismong mga kamag-anak mo at mga nakadikit sa yung hindi naniniwala sa'yo. Parang yung mga kapatid ni Kristo, yung mga kapatid niya, yung mga babae, hindi naniniwala sa kanya yun eh. Mga kapatid niyang babae. So, sige, next question. Ito, tanong naman po ni John Eric Calago Benacosa, anong dapat gagawin sa GF na nagagalit dahil di binibigyan ng allotment kasi sa parents na pupunta ang allotment? GF na nagagalit? Hindi naman obligasyon ng lalaki na sustentuhan yung GF niya. Hindi ka naman asawa eh. GF na nagagalit? Tangina, ngayon pa lang, ilaglag mo na yan. Diretsahan lang tayo, ngayon pa lang ilaglag mo na yan. Ota, girlfriend ka pa lang, demanding ka na sa pera.
Lalo pa yan kapag ka naging asawa yan. Tang inang yan. Puta, allotment pa, no? Allotment pa. Nag-a-abroad yan, nagbabarko yan, kaya tinawag na allotment, no? Nagbabarko. Yan. Tang ina. Ako, diretsahan, Brad, laglag mo na yan. Sasakit la ulo mo dyan. Kaya ka lang ginawa niyan dahil sa pera mo, diretsahan lang tayo. Kaya kanyang ginawa kasi alam niyang seaman ka, alam niya kasing kumikita ka ng malaki, alam niyang para sa putang inang jowa yung allotment. Diretsahan lang tayo, Brad. Kaya ka ginawa niyan dahil sa pera. Laglag mo na yan. Pumili ka ng iba, yung hindi mo kang pera. Pumili ka ng iba. Kasi tignan mo, ang babae, sulit gastusan niyan kapag hindi mo kang pera. Pero pag ang babae mo kang pera, tangina, pagka namulubi ka, lalayasan ka rin yan, iiwan ka rin yan. Ang laging magiging ending niya pagdating sa dulo, ikaw mukhang gago. Iiwan mo na yan, laglag mo na yan. Ang dami-daming pepe sa mundo eh. Nang tsatsaga ka sa isang piraso, tangina. Sige, next question. Kada lapag nga ng barko nyo, tangina, kaaminin nyo na, kada nga lapag ng barko nyo, may sumasampad yun eh. Diba? Sige, next question. Ito, tanong naman po ito ni Jensen Baduria. Idol, ang consciousness ba natin dito sa mundo ay kapareho din ba sa kabilang buhay? Hindi ko masasagot yun. Hindi ko masasagot yun. Hindi ko pa alam kung ano yung tsura doon sa kabila eh. Kasi alam mo ito eh, ang lawak kasi ng usaping consciousness. Sobrang lawak niyang usaping consciousness kasi kahit mga starfish may consciousness eh. 'Di ba? Oo, kahit mga starfish may consciousness. Meron silang ang tawag, anong tawag dito? Hindi instincts ang tawag doon eh. Yung natural na, pwede mo siguro sabihin instincts eh. Pwede mo sabihin instincts. Kasama sa parte ng consciousness ang instincts eh. So in a sense, merong instincts ng starfish. Kasi alam nila kung paano bumalik ulit sa tubig. Alam nila paano bumalik sa tubig. Alam nila pag nasobrahan sila sa araw, mabibilad sila, mamamatay sila. Alam nilang sisip-sip sila sa barko para yung barko kasi kanina sa bato para makakain sila, 'di ba? O kung ano man, bla bla, etc. Alam nila eh. 'Di ba? So merong basic instincts yung mga hayop na yun, na ang instincts ay parte ng consciousness. Isipin mo na lang yung konsepto na nag-uusap tayo ng consciousness ng mga tao na sobrang komplikado. Hindi ko alam kung ano magiging itsura ng consciousness sa kabila. Hindi ko alam kung ano magiging itsura ng consciousness dun. Kasi tignan mo, yung consciousness natin ngayon in relation dun sa boundaries ng limitation natin ng katawan natin. Na consciousness, alam mo na kagad dahil sa consciousness mo, dahil din sa limitation ng katawan mo, alam mo na hindi ka dapat humawak sa apoy o sa kahit na anong bagay na mainit. Alam mo na yun eh, 'di ba? Bakit? Kasi masasaktan yung katawan mo, tapos pag nasobrahan yung sakit ng katawan mo, mamamatay ka. Alam mo yun eh. Pero pag natanggal ngayon ang katawan mo, ano ngayon ang itsura ng consciousness mo dun? Hindi ko na masasagot yun. Hindi ko kayang sagutin yan. Kasi even the most elaborate books sa consciousness, na yun nga yung mga spiritual books, hindi rin naman napapaliwanag ng buong buo, as in 100% yung paliwanag tungkol sa consciousness eh. Hindi rin pinapaliwanag ng buo eh. You have to consider as well na isa sa mga dahilan kung bakit hindi pinaliwanag ng buo, o baka hindi dahil baka yun ang dahilan kung bakit hindi maipaliwanag ng buo sa mga tao, kasi yung mga libro na yun, na mga lumang libro, mga matatandang mga libro na, and yung kung sino man na nag-download nun sa mga isip ng mga tao para maisulat nila yung mga libro na yun, kailangan mo ngayon na i-level yung level of intelligence mo dun sa intelligence ng mga tao na kausap mo na susulat ng libro. Ano ngayon na ibig sabihin? You have to dumb it down para maisulat nila. Pero kung kukomplikaduhin mo yan, it may involve numeric figures, it may involve numbers, tapos na baka hindi na ngayon maintindihan nung magsusulat kung ano ba mga pinagsasabi mo, hindi niya kaya tuloy isulat. Diba? Halimbawa na lang, yung pi. Diba? Alam mo yan, 3.14, diba? 3.14 ang pi. Tapos bla bla bla, mahaba yun eh. Pasulat mo kahit kanino yung pi ng isang diretso. Yung kahabaan ng buong pi, I bet you sobrang konti lang ng mga taong kayang magsulat niyan. Ganon din yung konsepto ng consciousness. Hanggang ngayon nga, minamap nila yung consciousness, hindi pa rin ma-map ng 100% eh. So yun ang sagot ko ron. Hindi ko alam kung anong sagot dun. Next question. Tanong naman po ni Michelle Ann Santiago. Ask ko lang sana, anong gagawin mo kapag ang mahalaga sa hindi ka rin nagbabago sa masama niya ginagawa? Sasamahan mo pa rin ba siya? Sa akin diretso, nakadepende na lang kung makaka-apekto sa akin o hindi. Nakakadepende rin kung makaka-apekto sa anak ko o hindi. Kasi may mga bagay na pwedeng hayaan mo na lang eh. Pwedeng hayaan mo na lang. Hindi lahat ng bagay kailangan pakialaman nyo kahit buhay mag-asawa pa. Halimbawa, isa sa mga bagay na hindi na dapat pakialaman, palagay ko, and I may be wrong, maring mali ako dito. Yung halimbawa, yung pagbabati ng lalaki. Pag ayaw mo siyang pagbigyan. Ayaw mo rin lang naman pagbigyan, di pabayaan mo na lang siya. 'Di ba?
At least nagbabati nila siya sa CR kaysa gumamit pa siya ng ibang babae at magbayad pa siya. 'Di ba? Yun, palagay ko isa sa mga bagay na palagay ko dapat pinapabayaan na lang. Hindi lahat ng bagay kailangan papakialaman pa. Oh, halimbawa, masamang gawain, halimbawa lang nag-iisip ako ng isa sa mga masamang gawain sa isip ng mga tao na palagay ko hindi na dapat pakialaman eh. Halimbawa, ito. Pagka pumaparada halimbawa ang kotse, ito out of the usual na ito eh. Pero pag halimbawa, yung asawa mo ipaparada yung kotse sa kalsada dahil pagod na siya, mabuting gawain ba yun? Obviously hindi, dahil hindi naman niya parking space yung kalsada eh, 'di ba? Pero pag pagod na yung asawa mo, 'di ba? Ano pa gagawin mo? Hindi ka naman marunong magmaneho para ikaw magparada nun. Alam ka namang awayin mo, papagod na nga. Brother, uy. Okay. Yun, hindi lahat ng bagay kailangan pakialaman mo pa. Una muna, tatanong ko muna kung nakaka-apekto ba sa akin o nakaka-apekto ba sa mga anak ko. Yun ang ano ko doon. Yun ang sagot ko doon. Next question. Sabi ni Jason Flores Kababat, Idol, sana may tinda kayo throughout the night after namin mag-basketball. Anyways, naglalaro ka ba ng basketball? Dati, oo, pero hindi naman ako masyadong naging magaling sa basketball eh. Unang-una dahil maliit lang ako eh. Kasi tinatarantado pa ako ng mga tao. Iniisip nila bakla ako. Nung bata ako, kaya alam mo yun, sa basketball court kasi kung tinatarantado nun eh, kaya hindi ako masyadong inaasar nila ako no si Jackal daw eh. Oo, kasi bakla daw ako, bakla. Nung mga panahong bata ako, sometime around parang, kung di ako nagkakamali, 9, 10, 11. Basta before teenage years ko, hindi ko alam kung bakla ba ako o lalaki ako eh. Hindi ako sigurado. Bakit hindi ako sigurado? Kasi inaasar akong bakla eh. Ngayon, syempre, kung inaasar akong bakla, tas masyadong maraming nangaasar sa akin ng bakla, iniisip ko, nung mga panahon na yun, syempre, kulang ka pa sa information eh, diba? So, iniisip ko na baka totoo talaga. Iniisip ko yun. Kasi, hindi ko naman alam kung anong indicators ng pagiging bakla eh. Basta ang alam ko lang, pumapatol sa kapwa lalaki. Hindi naman ako nagkakagusto sa kapwa lalaki eh. Pero hindi ko naman alam kung ano itsura nun ng, alam mo yun, hindi ko alam kung ano itsura ng batang bakla nung mga panahon na yun. So inaasar nila ako, iniisip ko tuloy, baka bakla nga talaga ako kasi masyado ng maraming tao yung nagsasabing bakla ako eh. Pero umamin ka. Hindi ako bakla, wala akong duda sa pagkalalaki ko. Nga lang, nagkaroon ako ng duda nung mga panahong bata ako kasi ang dami masyadong nangaasar sa akin bakla ako. Kasi nga, siguro dahil maputi ako, tas manipis pa ako, tas makinis ako, ganun. Yun, inaasar nila ako bakla. Pero wala akong duda sa pagkalalaki ko ngayon, nasigurado ko yun nung 16 ako. Kasi may nanliligaw sa akin na bakla nung 16 ako. Hindi ko talaga matiis eh. Hindi ko matiis. Pakiramdam ko noon, parang ang nanliligaw sa akin kapatid ko. Twisted yung pakiramdam ko. So yun, dun pa lang, nung pagdating ko ngayon ng 16, wala na akong duda sa sarili ko. Wala akong duda sa pagkalalaki ko. Doon ko lang nasiguradong wala talaga akong duda. Kasi may nanliligaw sa akin na bakla, na pogi yung bakla Pogi hindi pangit na bakla ito Pogi yung bakla. Tapos, ang pakiramdam ko nun, twisted kasi parang pakiramdam ko, kapatid ko yung nanliligaw sa akin. Ganun yung pakiramdam ko. Dun, nasigurado ko wala talaga akong duda sa pagkalalaki ko. Anong aling usapan? Ang ilang yan. Halimutan ko. Ako din eh. Nag-enjoy ako sa kwento mo eh. Ayo. Ito na lang. Tanong ni... Narinig ka kaya dito? Baka. Rinig naman ako eh. Hindi. Nahawakan mo yan. Wala naman ako receiver dito. Ayun lang. Tinanggal ko na nga yung receiver eh. Tinanggal ko na yung receiver. Kaya nakamay ka pa din pala. Oh, hindi. Tinanggal ko na yung receiver kasi nga, naglolo ko nga. Kasi di aayusin ko pa tuloy ito ngayon. I-re-restart ko, factory reset ko pa eh. Naririnig nyo naman ako eh, diba? Maayos naman yung sound. Oy, shoutout daw, Chef Anthony Ang. Oy, abangan nyo Chef Anthony Ang, may yung sinigang na to, idadagdag niya sa menu niya dun sa restaurant niya. Abangan nyo to, abangan nyo. Yung sinigang na to. Siya naman kasi gumawa talaga nito eh. Siya gumawa nitong sinigang na to eh. So, siya gumawa nito, tapos binigay sa akin yung recipe. Tapos ngayon, pinakikinabangan natin pare-parehas. Yun. So, kapag halimbawa, dinagdag na to ni Chef Anthony Ang, suportahan nyo din siya. Suportahan nyo din siya. Sa Quezon City to, sakto. Yung mga taga Quezon City, pwede dyan kayo kumain. Pwede dito, bahala na kayo kung saan nyo gusto. Sige, go. Next question. Tanong ni Ichi Boy with Ichi. Good morning, Utolchi. Ask ko lang po kung totoo bang magkaiba ang US at USA dahil sa pamumuno ng mga Rothschild family sa Amerika. Salamat po sa pagsagot.
Hindi ko alam specifically dun sa US at saka USA, pero may balita ako na ang mga Rothschild hindi naman na ganun ka-powerful sa Amerika. Hindi na raw sila ganun ka-powerful sa Amerika. May ganun balita ako. Kasi syempre, 'di ba, sa pag-usbong ngayon ng maraming mga bilyonaryo at mga makakapangyarihang bagong mga tao, katulad halimbawa ni Elon Musk at saka ni pangalan to, Jeff Bezos, 'di ba? Yung mga pinakamayamang tao sa mundo. You have to consider na ang power nung mga Rothschild nadidilute na. Nadidilute na. Tsaka hindi naman na, kumbaga, yung tatay nila, baka yun yung isa sa mga pinaka-powerful, tapos yung mga anak, 'di ba? Pero yung ilan dun sa mga Rothschild nangangamatay na eh. So wala ka nga yung assurance kung gaano ka-powerful yung mga apo nung mga naglabas dun sa mga yun. Hindi mo sigurado kung gaano kayaman kung gaano ka-powerful pa yung mga apo eh. Oo, powerful pa rin sila. Pero hindi na katulad nung dating tangina matitindi yung mga control nila sa gobyerno. Yun ang sagot ko ron. Tanong naman po ito ni Dawkins Aquino. Lord, saan ang mas okay magnegosyo na mag-isa o may kasosyo? Gusto ko madinig insights mo. May mga naiisip akong mga negosyo na alam kong kaya ko mag-isa pero parang pinipili ko magkaroon ng kasosyo. Nakakalito. Ako personal preference ko mas prefer ko na walang kasosyo. Ayoko nung may kasosyo. Masakit sa ulo. One way or the other, meron sa inyong tatamarin. One way or the other, meron sa inyong magbabarat. One way or the other, meron magiging problema sa ugali ninyo. One way or the other, may pag-aawayan kayo. Sa akin, mas masakit sa ulo. Magsimula ka na lang ng negosyo nang ikaw mismo mag-isa. Lalo na, tinatanong mo sa akin yan, na ibig sabihin yan, wala ka pang experience sa pagnenegosyo. All the more, dapat ka talagang mag-isa. Kasi kung kukuha ng partner, yan ang pinakamabilis na paraan para parehas kayo palo nyo yung ulo nyo sa isa't isa. Para kayo si B1 at B2 nag-uuntugan yung mga ulo. Brother, makikisuyo sandali. Brother, pakihinaan lang. Brother, hello. Justin. Pakihinaan muna, brother. Naka-live ako eh. Sige, next question. Tanong ni Chen. Isa sa mga tao ko, insensitive. Sige, go. Ayan, nawala. Tanong ni Chen Lily Eunice, Idol, ano pong masasabi mo sa mga naka-experience ng domestic violence? And anong pwedeng solusyon sa mga father na nalululong sa pinagbabawal na gamot at naapektuhan ng pamilya or asawang babae at mga bata? Parehab ninyo. Yung lalaki, parehab ninyo. Kung ayaw pa rin talagang tumigil at naapektuhan na pati mga bata, iwan nyo na yan. Laglag nyo na yan. Simple lang naman ang konsepto diba? Simple lang ang konsepto. Pagka mismo magulang na yung sumisira sa mga anak, it's time to leave. It's time to leave. Yung matinong magulang ngayon ang mag-alaga ron sa mga bata. Pero kapag kayo mismong mga magulang na yung sumisira sa mga anak, tangina, susunod na lahi niya, sinisira niya, diba? Susunod na lahi niya, huwag sirain susunod na lahi niyo. Ganon kasimple. Okay. Save the kids, save the children. So okay lang mawala ng amang anak mo na pansamantala. May ama ba talaga? Umaakto pa bang ama? Ang ama, yung taong umaaktong ama. Pero pag ang tao nakakasira na, hindi na ama yan, threat na ang tawag dyan. Diba? Ang ama, yung umaaktong ama. Yun ang sagot ko ron. Ngayon, pwede mo akong, sige, i-word play na hindi naman kaya na sabi ng dictionary. Wala akong pakialam. Ang totoong tatay, yung umaarteng tatay. Sa akin, simple lang naman ang konsepto. Hindi ka umaarteng tatay, stranger ka. Worse, baka threat ka pa sa pamilya mo. Yun ang sagot ko ron. Tanong naman po ni Arvin Libon Fernandez. Boss, payo naman po, nagbukas ako ng clothing ko dahil sa Project Wine and Life. Ano ka dugtong? Wala? Galingan mo. Medyo mahirap-hirap ang clothing line. Hindi, simple lang naman ang konsepto eh. Pagka yung Project 1M, kaya nga tignan mo, pansinin mo, 3 steps yun diba? Una, tatalinuhan mo. Pangalawa, tatrabahuin mo. Pangatlo, mag-iipong ka. Diba? So kung alam mo kung ano ginagawa mo pagdating sa clothing line, walang problema. Diyan ka na mismo. Kung ano yung mismong kabisado mo na, doon ka bumugbog. May mga iba kasi kamang-mga na, hindi, sumabay ka ako sa Project 1M, papasok ka ngayon sa isang industriya, wala kang malay, parang itong ginagawa ko. Ang pinagkaiba natin dalawa, itong ginagawa ko, na wala akong malay, alam ko na yung disiplina kung paano. Yung mga disiplina ko sa lahat ng mga naunang mga negosyo ko, yun ngayon yung ginagamit ko rito. Na tumatrabaho ako ng gusto, bumubugbog ako ng gusto, marketing ng gusto, etc. Nakikita niyo naman kung paano ginagawa ko, di ba? Nahulog yung sabaw. Kahit nabubuisit ako, ayoko na i-upload sa social media dahil lubog nga yung puso ko ron. In-upload ko pa rin. Kasi kailangan nyo makita yung mga sakit ng ulo ko. Yun. Nakikita nyo kung ano ginagawa ko, di ba? Tinatalinuhan ko, tinatrabaho ko, iniipon ko yung pera.
Ganun ang ginagawa ko. Kaya papasok ngayon sa isang industriya, tapos halimbawa, wala kang malay sa industriya. Katulad halimbawa ng pagko-clothing. Kung hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa pagko-clothing, nagawa mo. Diba? Pero kung kabisado mo na pagko-clothing, ba't magbubukas ka pa halimbawa ng iba? Kung clothing talaga ang kabisado mo. Diba? Kung ano yung kabisado mo, talinuhan mo. Kung ano yung kabisado mo, talinuhan mo. Ngayon, papasok ka sa isang industriya hindi mo kabisado, mag-research ka muna ng husto. The fact na nagtatanong ka sa akin kung ano tip ko sa'yo, ibig sabihin yan, hindi ka pa nakakapag-research ng gusto. O, baka pangalawa, gusto mo lang talagang marinig yung insight ko tungkol sa clothing line business. Ngayon, ito masasagot ko sa'yo tungkol sa clothing line business. Ang clothing line business, sa mas madalas na pagkakataon, and I may be wrong, nabubuhay yan dahil dun sa mga konsepto na nabubuo na ginagawa nila ng clothing. Bawa, hip-hop scene, di ba? O hip-hop scene. Ginawan mo ng clothing line ng hip-hop scene. Ang mga mabebentahan mo dyan, yung mga nasa hip-hop scene din. Halimbawa, rakrakan, rakista, di ba? Gumawa ng clothing line para sa mga rakista. Ang mabebentahan mo dyan, yung mga rakista rin. Pumili ka ng tema. Kasi yung tema na pipiliin mo, dapat meron ng market dun. Pagpili mo ng tema, meron mo ng mga taong tumatangkilik dun sa tema na yon na pinili mo lang, hindi mo inimbento. Pinili mo lang yung tema na yon, may mga taong tumatangkilik na dun, tapos dun ka ngayon sa kanila gumawa ng mga damit na lapat dun sa tema nila, tapos sa kanila mo ibenta. Yun ang suggestion ko sa inyo. General Matters lang isasuggest ko sa inyo dyan. Kasi wala naman akong clothing na business eh. Ang pinakamaganda palagay ko na reference para dyan, yung si, pangalan to? Hindi. Oh, si Parak isa. Oh, si Parak isa. Parak, oh tama, Parak. Isa pa si Uniprint. Uniprint. Tapos si yung mentor ni Josh Moy, kapalan nun? Frank Mendoza. Oh, yun mismo negosyo nun ni Frank Mendoza eh. Yun ang negosyo ni Frank Mendoza, Uniprint at saka ni Boss Parak. Yun ang mga magagandang reference pagdating dyan. Yun nga lang, hindi ko lang alam kung nag-share sila ng insights nila tungkol mismo specifically sa clothing. Hindi ko alam. Isa pa pala, magandang reference din pero hindi ko rin alam kung nag-share. Si Ato. Oo, si Ato. Si Ato na class S na pangit, may clothing yun. May clothing yun. At magaling din siyang mag-research tungkol sa mga supplier. In fairness sa kanya, magaling siya mag-research tungkol sa mga supplier. Nakakwentuhan ko si Ato. Mataba utak, matalino. In fairness sa kanya, matalino talaga siya. Sige, next question. Hindi man to question pero natuwa ako sa comment niya. AJ for Manejo, attendance check, present again pa shoutout po Miss Gail, listening here while making my teacher's handbook. Ito. Searchy. Ayan. Searchy, your advices. Ay, sa akin ba na nakatutok? Sa akin ko natutok. Ayan, Searchy, your advices push me to establish this school. No doubt na talaga. Thank you for inspiring me. Ayun, ayos. Kung ano yung kabisado nyo, banato nyo na. Galingan mo. Hindi pa kita i-congratulate kasi nagsisimula ka pa lang. Ang congratulations niya sa graduation. Hindi sa enrollment. Ayun. Sige, next question. Ayan. Galingan mo dyan. Medyo masakit-sakit sa ulo yan. Medyo madugo-dugo yan. Pero if you can pull it off, matindi-tindi yan. Tanong naman po ni Patrick Isaac. Question. Alam mo, teka muna. Maisingit ko lang Hold that thought. Mas maigi pa nga yung ganun magtayo ka ng legit na eskwelahan kaysa ro sa ginagawa ng mga hindot sa social media na nagtatayo ng university pero wala man lang approval ng CHED, wala approval ng TESDA, wala approval ng kahit na sino. Bukod sa business permit lang meron sila. Mas maigi pa yung ganyan, magtayo na lang talaga kayo ng totoong eskwelahan, ipa-approve nyo sa DepEd, ipa-approve nyo sa CHED, ipa-approve nyo sa TESDA, o bala na kayo. Basta gobyerno nag-approve kaysa ron sa mga siraulong tangina pinagbebenta sa social media, yung mga courses nilang puro kaululan lang naman ang laman. Sige, next question. Ayan, nawala yung tanong dito pero na-screenshot ko naman. Good, galing. Ayan, wait lang po Ayan, may tanong po dito, galing naman po kay Beth Manalo. Idol, anong masasabi nyo sa may mga sariling pamilya na pero nasa pudar pa rin ang magulang? Kung wala naman kayong conflict, palagay ko okay lang yun. Pero kung nagkaka-conflict na kayo, nakasulat kasi sa Biblia, iiwan ng lalaki at babae ang kanyang ama at ang kanyang ina. Ang dalawa magsasama. Hindi na sila dalawa, kundi isang laman lang. Nakasulat sa Biblia yun iiwan ng lalaki at babae ang kanyang ama at ang kanyang ina. Masakit sa ulo kasi kapag nandyan nakasama, nakapisan sa biyanan. Masakit sa ulo yung nakapisan sa biyanan. Mas maigi kung trip ninyo, kung hindi kayo, alam mo, ganito as long as walang sakit ng ulo, as long as walang problema, walang issue ron. Walang issue ron. As long as walang problema, pag nagkakaproblema na at masakit na sa ulo at hindi na kaya resolbahin, palagay ko dapat bumukod na kayo.
Bumukod na. Sa akin nga, even better bago pa magkaroon ng problema, bumukod na. Pero ulitin ko, kung gumagana naman sa inyo yung ganung sistema, who am I to judge you? Diba? Yun nasagot ko rin. Next question. At tanong naman po ito, lang po saan na po? Nilagay ko dito. Tanong po ito ni Patrick Isaac. Question, anong pipiliin mo, idol? Bansang mahirap na may kalayaan o bansang mayaman sa kamay ng mga dayuhan? Salamat, idol. Sana mapansin mo. Good question. Long term kasi ako sa mas madalas na pagkakataon kaysa short term Mas pinipili ko long term kaysa sa short term So pipiliin ko yung bansang mahirap na may kalayaan kasi kaya mong payamanin yun Pero ang hirap kasi magpaalis ng banyaga sa bansa mo Lalo na sa panahon ngayon pag nakubkob yung bansa mo, tiway ka. Ang hirap ng paalisin nun. Ang hirap na. May hanggang ngayon every now and then pag nagkakagera, may mga bansa na nawawala na sa mapa. Pag natanggal na sa mapa yung bansa mo, laglag ka na. Wala na. Tangina, ang hirap nang ibalik nun. Paano ngayon magiging guerrilla kayo sa sarili nyong bansa? Ang hirap nun. Mas masarap yung sarili mo pa rin bansa. At least, 'di ba, yung mga politiko nyo dun, sarili nyong mga politiko at hindi in-install ng kung sino mga ibang gobyerno. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ni Cleamo. Sabi niya, ano po bang history ng The Chichester Gang? Hindi ko masasagot yan. Tignan nyo na lang dun. Alam nyo naman kung saan nyo na nakita yan di ba? Alam nyo kung saan nyo nakita yan. Syempre, I invoke my right to self-incrimination. I invoke my right to self-incrimination. At tignan mo, may madadagdag ng bagong history nun. Yang tumarantado na naman sa'yo. Gusto nyo yan Medyo masakit. Gusto nyo yan di ba? Nakita mo na nga di ba? Gil, umaangat ka na. Papaalala ko lang uli sa'yo, umaangat ka na, sekretary na kita. Hindi na ikaw yung dating estudyante dun sa kung saan mang hindi kilalang eskwelahan na ang mga kakilala ko mo mga hindi rin kilalang mga tao. Didikitan ka talaga ng mga linta, tatarantaduhin ka talaga ng mga tao pag hindi mo tinigilan yung kakapaniwala mo sa mga dating mga kaibigan mo. Diretsahan lang tayo. Didikitan ka ng mga linta, tatarantaduhin ka ng mga tao pag hindi mo tinigilan yung kadidikit mo sa mga lumang kaibigan mo. Okay yun, mga lumang kaibigan. Best friend, tignan mo ngayon ginawa sa'yo ng best friend mo. Inulul ka. Kano rin yun, 9.5 din yun. Tangina, diba? Gago tamo, tingnan mo, babalasahin yan dun sa loob. Madali yan. Simple lang yan. Alam mo naman kung saan nakatira yan diba? Hindi na po Paiba-iba sila ng bahay lang. Ay wala na, lalong mahirap. Titiway ngayon. Tamo. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Hilig mo kasing magtiwala dun sa mga pinagsamahan nyo dati. Huwag mo kakalimutan, yung mga pinagsamahan nyo dati, ibang tao na yan ngayon. Ibang tao na yan. Ginawa niya na sa iba yan. Regular na gawain na yan. Diba? Sinasabi ko sa'yo Ayan. Mas madali pa kasing magtiwala sa total stranger kaysa sa mga taong kaibigan mo. Ingatan nyo sarili nyo. Alam mo, sabi sa sabi sa 48 Laws of Power, na kinabisado mo, 'di ba? Beware of your friends, make use of your enemies. 'Di ba? O ngayon, nadali ka ngayon ng best friend mo. Pangalan nun? Lilibet. Lilibet, yari ka sa akin kung nakikinig ka man. Sige, next question. Ito, sir. Naglolo ko kasi pero naalala ko yung question ng isa. Ano daw po bang masasabi mo? Nagloko ako. Dito na lang po ako magbabasa. Ayan. Boss Chichester, anong mabisa para maging matalinghag at mabilis matuto sa informasyon at di magiging makalimutin sa mga bagay-bagay? Hindi mo na kailangan maging matalinhaga pa. Hindi na masyadong uso yung tali-talinaga. Ang dahilan lang naman kung bakit ganito ako magsalita kasi mahilig ako magbasa ng mga lumang libro. Nahahawa lang ako sa mga lumang libro Pero hindi naman na kailangan na alis yun sa panahon natin ngayon. Hindi na masyadong kailangan yung tali-talinaga pa. Pahirapan. Alam mo, itong panahon na to, ito na yung mga, dati kasi uso yung mga tali-talinaga diba? Yung ano ba ibig sabihin ni ganitong tao dun sa ganung bagay na sinabi niya. Diba? Madalas uso yun, nung mga unang panahon uso yun dati. Ngayon hindi na masyadong uso yun. Ngayon pag hindi ka naintindihan, magmumukha ka ng gago. Hindi ka naintindihan, wala, deadma ka na. Hindi na nila iisipin yan. Tangina, wala nang nag-iisip. Tingnan mo, sa sobrang bobo nga ng mga tao ngayon, nakita lang ako na nagbubuhat ng bigas. Yun lang, nakita lang ako na nagbubuhat ng bigas. Tapos, ang comment, tangina mo, mahirap ka pala. Naniwala ako sa inyo, akala ko mayaman ka. So, ang credibility pala nanggagaling sa pagiging mayaman, hindi sa pagiging tama.
Tangina, no? Tingnan mo kung gaano ka bobo na ngayon ng mga tao. Nakita lang ako nagbubuhat ng bigas. Yun lang, nakita lang nila doon sa Project 1M na page. Nakita nagbubuhat ng bigas. Hindi man lang inalam kung bakit ako nagbubuhat ng bigas. Ang dali ka agad mag-conclude sa kanila. Hindi, mahirap to, mahirap. Hindi mo kailangan na maging matalinaga. Kung gusto mo mag-decipher ng information, ikaw na lang sa sarili mo, gawin mong hobby yan. Parang ako, tulad sa akin, nagde-decipher pa rin naman ako ng mga information eh. 'Di ba? Pero hindi na ako para hindi na para magtiyaga pa akong tali-talinhaga pa. Hindi, tingnan mo, yun nga ang dahilan ko bakit pumutok yung Chichester na brand eh. Bakit? Kasi yung mga komplikado sa isip ng mga tao, pinapasimple ko sa tenga nila. Lumalabas sa bunganga ko, ang simple pagpasok ngayon sa tenga nila. Sobrang simple. O edi ngayon, wala ngayon masyadong problema. Ang dami ngayon nakikinig sa akin. Ilan na ba tayo? 290. Oh, see? 300 na mga tao. Hindi mo alam gaano karaming 300 na tao. Diba? Kayang punuin basketball court niyan. Sige, next question. Tanong ni Eres Jalocan, Lord, saan po kaya galing yung sulfur balls na gumuno sa Sodom at Gomorrah? Ay, hindi ko alam. Hindi ko masasagot yun. Sabi nung mga scientifico, meron daw possibility. Kasi possibility lang naman ng malalaman mo ron eh. Kasi kahit nga yung yung asteroid na tumama sa sa mundo nung panahon ng mga dinosaur, hanggang ngayon pinagdidebatihan pa rin yun eh. Yun puta, mass extinction yun sa buong mundo ha. Consider nyo na mass extinction yun sa buong mundo. Ang itatanong mo sa akin, localize lang, Sodom at Gomorrah, at saka yung mga nakapaligid na mga lugar doon sa Sodom at Gomorrah. Mas mahirap ngayong malaman yan kasi yun yung pang buong mundo, nahirapan ng mga scientificong alamin eh. Hanggang ngayon, hindi pa rin magkaintindihan ano ba talaga eh. Lalo pa yung localize lang na Sodom at Gomorrah at saka yung mga nakapaligid na bayan. Kasi hindi lang naman, in case hindi nyo alam hindi lang yung Sodom at Gomorrah lang. Meron din dyang alam mo yun, hindi lang Sodom at Gomorrah yan. Meron din dyang mga nakapaligid na mga bayan. So yun ang sagot ko ron. Wala na tayo dun sa panahon na yun para malaman pa kung anong klase yun eh. Ang mangyayari niyan dahil hindi pa buo yung hanggang ngayon pa naman, hindi pa naman buo ang science eh. Pero dahil hindi pa masyadong malawak ang science ng mga panahon na yon, wala namang naisulat eksakto tungkol dun eh, specifically. As in, merong asteroid, blah blah. Basta sabi, umulan ng apoy galing sa langit. Diba? Wala, yun lang talaga pwede natin reference. Tanong naman po ito ni Boss sa Boss. Brother, bakit ka may balbas? Muslim ka ba? Pag may balbas, Muslim. Hindi, genetics yan. Genetics yan, pinanganak ako na may ganito talaga na may ganitong gene sa akin. Nasa DNA ko na yan. Pinili ko lang talaga na magkaroon ng balbas kasi cool. Ganun. Kasi bira kasi yung mga tao, lalo sa Pilipinas, napakabira ng mga tao may magandang balbas sa Pilipinas eh. Bakit? Kasi yung mga tao may magagandang balbas, kadalasan genetics yan ng mga taong nandun sa mga bansang malalamig para hindi masyadong lamigin yung mga mukha nila. Yun ang dahilan nun eh kung bakit. Yun ang sabi ni Kuya Kim Atienza. Kanina nag-i-scroll ako, nanonood ako sa kanya eh. Yun ang sabi ni Kuya Kim Atienza. Yun lang ang masasabi ko ron. Yun ang dahilan kung bakit may balbas ako. Pero kung tatanong mo bakit ako nagpapatubo ng balbas, kasi ang pangit kasi na itsura ko kapag wala akong balbas, mukha akong totoy. Yun ang dahilan. Oo. Next question. Tanong naman po ito ni Jemar Vengano. Kuya Chi, yung Project 1M natin medyo advanced lang itong tanong ko. Part ba doon yung future upgrades like sariling pwesto, permanent employees, new product, compensation and benefits? Parang typical na traditional business ganun? Oo, kasama yun dun. Kasi doon naman talaga punta nun eh. Habang buhay na lang nandito tayo sa tabi ng kalsada. Hindi naman nagme-make sense yun kung lagi na lang tayo nasa tabi ng kalsada. Mukhang tanga yun. Kukuha rin tayo ng pwesto eventually. Pero papakita ko sa inyo yung tamang timing ng pagkuha ng pwesto pag medyo malaki-laki na market mo. Tapos at the same time, tuloy-tuloy na rin pasok ng pera, tapos stable na din yung finances. Ngayon, unstable pa yung finances eh. Every now and then, may masisira. Every now and then, merong ganito. Every now and then, merong, alam mo yun, may karning mapapanis. Every now and then, may gulay na mabubulok. Diba? Pagka stable na yung proseso, tsaka na kukuha ng pwesto. Yun. Kasi dadagdag sa operating expense mo yun eh. Dadagdag sa OPEX mo yun eh, pwesto. Ngayon, syempre, pag dinagdag mo na ngayon sa bayarin yan, you have to make sure na puta kaya mong bayaran yan. Kasi ang trouble mo dyan na hindi mo gugustuhin yung puta, okay ka sa kalsada, ang ganda ng pasok sa'yo ng merkado. Tapos paglipat mo ngayon ng lugar, tangin na bigla kang tinumal. Nangyayari yun ha. Tignan mo katulad nung kay Zainab, diba? Yung anong tawag dito? Yung parang kainan niya. Kainan ba yung binuksan niya na yan? Kainan? Nalugi ba yun? Hindi mo sa lugi. O parang medyo
Hindi masyadong stable. Hindi mo siya O yun. Brother, nasabi ko na. Pakihinaan. Oh. Sige. Ayan, tanong naman ni Patrick Isaac, Boss, anong masasabi mo sa mga taong hindi naniniwala sa Diyos gaya ng mga atheist? Kung gumagana naman sa kanila yun, ang trouble mo kasi dyan na hindi mo gugustuhin, yung, okay, sige, sigurado ka, walang Diyos, wala. Meron ba? Wala. Sigurado ka, wala talagang Diyos. Tapos pagdating mo sa kabilang buhay, surprise, bitch! May Diyos pala. Hindi mo gustuhin yung ganun eh. Ayoko magpakasigurado sa isang bagay na magiging trouble din sa'yo pagka mali ka pala eh. Diba? Always be safe than sorry. Practical kasi akong tao eh. Practical ako eh. Okay, so kunyari, halimbawa, walang Diyos. Kunyari lang, halimbawa, walang Diyos. Di okay lang kung gumawa ka ng mabuti, okay lang din kung gumawa ka ng masama. Okay lang yun, wala nang problema rin. Basta wag ka lang magpapahuli sa batas. Diba? Yun lang kasi magiging sakit ng ulo mo rin pag nahuli ka ng batas. Yun lang ang trouble mo rin. Pag nahuli ka ng batas, trouble ka. Pero ito ang problema mo eh. Pag hindi ka kasi nag-invest sa kabila, tangina, dito ka lang sa buhay na to invested, ang yaman mo rito. Tapos meron palang kabila. Tangina mo, yari ka. May kabilang buhay pala. Di bali sana kung wala talagang kabilang buhay. Kahit si Raulo ka dito, ayos lang. Kahit mabuting tao ka dito, ayos lang. Kasi pagkamatay mo, game over. Paano kung meron pala? Tapos hindi ka nag-invest dun. Tapos puro kalokohan yung ginawa mo rito. Tapos sinabi mo pa walang Diyos. Na-offend mo pa yung mismong Diyos kung meron man. Paano ka ngayon? Yari ka. Wala, mas okay pa rin sa akin. It's better to be safe than sorry. Mas maigi pa rin sa akin maniwala at magbaka sakali na meron kabilang buhay at meron Diyos. Kasi alam ko kasi embedded sa akin sa pagkatao ko na kailangan kong maging mabuting tao eh. Yun ang napansin ko eh. Ako mismo personal, embedded sa akin, nararamdaman ko kailangan kong maging mabuting tao eh. Yun ang nararamdaman ko eh. Pag bata ka, sige, pwede ka maging siraulo, pwede ka maging gago. Lahat na lang gawin mo, mag-addict ka dyan. Bala ka na kung anong trip mo. Mararamdaman mo yun. Mas pakiramdam mo parang, alam mo yun, gusto mong gumawa ng kaululan, kagaguhan. Pero as you grow older, habang tumatanda ka, mararamdaman mo, hindi pala, tangina, kailangan ko nang gumawa ng mabuti kasi pakiramdam ko, hindi ako mabuting tao. Doon pa lang, doon sa part pa lang na yun, pakiramdam ko hindi ako mabuting tao, kailangan ko gumawa ng mabuti sa kapwa-tao ko. Yun, halos lahat ng matatanda nararamdaman yan. Halos lahat ng matatanda nararamdaman yan. You can always say, hindi naman, bla bla, kasi may mga tao na buhay na walang konsensya. In every rule, there's always an exception. Diba? Pero the minority doesn't justify the majority of the multitude of people na gustong maging mabuting tao kung kailan tumanda na sila. Diba? Hindi mo maaalis yun eh. Hindi mo maaalis na, sige, may mga siraulong tao hanggang mamatay sila, tumanda sila, siraulo talaga sila. Pero hindi mo rin maaalis yung fact na ang mga tao in general, pag tumatanda sila, pinipili nila maging mabuting tao tapos kumakapit sila sa mga religion nila. Nagiging mas relihiyoso ang mga tao pag tumatanda. Yun. Ngayon, ayokong labanan yung naturalesa kasi yun ang natural para sa akin eh. Nararamdaman kong natural sa akin yun na okay, si Raulong tao si Chester may isang panahon. Pero ngayon, tangina, hindi. Kailangan ko nang gumawa ng mabuti kasi mamamatay na ako. Tangina, hindi ko nga alam kung hanggang kailan lang ako eh. Pwedeng naglalakad ako dyan, nabangga ako ng truck, wasak yung ulo ko, di ba? Pwede yun eh, di ba? Pwede rin namang, alam mo yun, habang natutulog ako dahil nga sinigang nabaka yung tangina ulam natin, alam mo yun, inatake ka sa puso, tapos hindi ka na nagising, ganun, na-stroke ka, hindi ka na nagising. Pwede naman yun eh, di ba? O pwede namang, alam mo yun, siraulo lang talaga yung mga binangga ko in the past, tapos nagpadala sila ng hitman dito para patay na si Chester. Di ba? Pwede yun eh, kahit ano pwedeng mangyari. Kahit anong pwedeng mangyari. Sige, palagay mo na, kunyari, hindi ka madali ng ganun. Pero after 60, siguro 60 years old mo, o 70 years old mo, kung kailan matanda ka na, dun pa lang masisimulan tumigil na yung puso mo, ganun, tapos tumigil na yung utak mo. Diba? Alam mo yun, one way or the other, we're all going to die. Diba? Ayoko magpakasigurado na walang Diyos sa kabilang buhay, na siguradong akong walang Diyos sa kabila. Tangina, paano kung meron? Hindi practical yun, ha? Hindi practical na maniwalang walang Diyos. Yun ang sagot ko ron. Ilang minutes ba tayo? Magpa 1 hour na. Okay, good. Sige, go. Next question. Sabi ni Azrael, kung may Diyos, saan ba siya matatagpuan? Hindi ko alam. Hindi ko masasagot yan. Siya lang makakapagsabi niyan. Ewan ko, hindi ko alam. Iba-iba sinasabi. Iba sa Quran, iba sa Biblia, iba sa Shintoism, Taoism, Buddhism, bla bla, etc. Iba-iba. Hindi ko alam. Hindi ko masasagot yan. Basta ako, dun lang ako sa practicality na, basta na lang lumitaw dito sa mundo na walang dahilan. Diba? Ngayon tatanungin mo ako, okay, sige, bakit ang Diyos ba? Ano ba? Dahilan ba't lumitaw ang Diyos? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Basta ang alam ko, ako tao, nag-iisip.
Na hindi basta na lang lumilitaw ang mga bagay na, alam mo yun, walang pinanggalingan. Yun ang sigurado ko. Ngayon, kung tatanong mo, saan galing ang Diyos? Hindi ko alam, di ko masasagot sa iyo yan. Hindi ko masasagot sa iyo yan. Basta ang alam ko, ito sigurado ko. Walang bagay na lumitaw, na basta na lang lumitaw, na walang pinanggalingan. Yun ang sigurado ko. Yun. Mas okay na sa akin na maniwala na meron Diyos kaysa wala. Kasi mamaya, meron pala. Tapos malay mo, may gumawa din pala sa Diyos. Hindi ko alam. Pero mas mabuti nang hindi ko ma-offend yung nandun sa kabila, no? Mas okay na sa akin yun. Hindi ko ma-offend yung nasa kabila. I am trying to be a good human being in this life so I can have a good afterlife kung meron man nun. And I'm not trying to be a bad person now. Pwera na lang doon sa tumarantado sa'yo. Alam mo yun, I'm not trying to be a bad person. Ang dahilan kasi ayokong makulong. Diba, gets mo yun? Ayokong makulong. Ayokong mapatay ng kung sino man. Well, actually gusto ko pala mapatay. Hindi. Gusto ko mapatay ng kung sino man. If you can kill me, then it will be a great honor to die for this country and for my God. Yan. Ayun. Ayoko makulong. Ganun lang. Ayoko makulong. Kasi ang sarap-sarap ng kalayaan eh. Diba? Pero kung alam ba, makukulong man ako dahil, alam mo yun, may tinarantado kong tao na siraulo naman yun. At, diba, alam mo yung wala kasing kumakana sa kanya, okay lang sa akin, makulong ako dun. Kasi siraulo yung putang inang yun eh. Tinarantado mo yung siraulo. Diba? Diba? Alam mo yun, okay lang sa akin na makulong dahil dun. Pero kung makukulong ako, tapos ang dahilan no, kaululan kong sarili dahil sa mga taong tinarantado ko, na mabubuting mga tao, wag na lang. Mas okay na sa akin magbaka sakaling medyo sa kabilang buhay. Mas safe yun. Sa akin, ulitin ko lang, it's better safe than sorry. Mas maigi nang naniniwala kang baka meron kaysa nagpapakasigurado kang baka wala. Sige, next question. Tanong naman po ito ni... Ito, na-screenshot ko ito eh. Sa tanong po niya, ano daw... Ganito to. Elaborate the saying, money can't buy friends, but you will get a better class of enemy. Ayun, binili mo sa friend mo. Pero paano? Sakit. Masakit, heartbroken. Ay, wala eh. Sinasabi ko na sa'yo kanina eh, diba? Mas maigi pang bumili ka na lang kasi galing ng, kahit nga, mas maigi pang bumili ka na lang galing Shopee kaysa sa galing sa tropa mong matagal mo nang hindi nakikita. O, tignan mo, inulul ka. Pagkakuha ng pera mo, palit ngayon siya ng pangalan. O, gago eh. Tangina. Hi, buhay. Sige. Tanong ni Ichi Boyben, Ichi, ask ko lang po ulit utol, Chi. Ang ganda-ganda na ng mundo, bakit kailangan magunaw pa? Salamat po, pasagot na lang po. Kasi may mas magandang papalit. Nakita ko ang bagong langit at bagong lupa. Na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos. Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay wala na at ang dagat ay naparam na. Naparam? Sorry po. Wala na. Disappeared na. Okay. Waiting ako ron sa bagong langit at saka bagong lupa. Magbasa kasi kayo ng mga libro ninyo, yung mga pinaniniwalaan nyo, hindi nyo pinagbabasa yung mga librong galing dun eh. Kung Muslim ka, magbasa ka ng Quran, wag kang tamad. Kung Kristiyano ka, magbasa ka ng Biblia, wag kang tamad. Tatamad nyo kasi. Magbasa kayo ng mga libro ninyo, mga pinaniniwalaan ninyo, basahin ninyo. Maghanap kayo ng mga ebidensya sa mga bagay na pinaniniwalaan nyo. Hindi basta-basta na lang kayo naniniwala ng mga bagay na wala namang ebidensya katulad ni Bugoy na Koy-Koy. Humanap ka ng proof na may sinabi si God na huwag kang mag-asawa ng marami. Hindi nga, meron nga eh. Di ba? Meron nga ako nababasa eh. Nasa Quran at saka nasa Biblia eh. Good evening. Tama. Kaya talaga hindi talaga papalag ng debate yan eh. Paano papalag ng debate? Hindi niya kaya panindigan na wala sinabi si God na huwag mag-asawa ng marami. Yan sinasabi sa inyo eh. Yan sinasabi sa inyo. Pero huwag kasi kayong magpakasigurado sa mga bagay na hindi nyo naman naiintindihan yung mga pinagsasabi nyo. Yun ang sagot ko ro. Next question. Tanong naman po ni Jay Anilov, Kuya, thoughts mo on personal training as a career? Okay yun. Paano personal training? Yun ang comment. Baka personal trainer? Oo. Okay yung kung fitness, tapos alam mo talaga kung ano sinasabi mo. Okay lang din yung kahit life coaching, basta alam mo sinasabi mo. Pero pag ang sinasabi mo sa mga tao, yung pang tuition fee ng parents mo, pang business mo na lang, tapos yun ngayon ituturo mo sa mga tao, dumami ngayon na out of school youth natin, no, MJ? Yan sabi sa inyo eh. Ayusin nyo kasi yung mga pinagtuturo nyo sa mga tao. Nakakalimot kasi, alam mo yan ang hirap kasi sa mga tao eh, lalo na sa mga influencer eh. Nakakalimot kayo na may anak kayo.
Nakakalimot kayo na mag-aasawa kayo, nakakalimot kayo mag-aanak kayo, nakakalimot kayo na pag sinabi yung mga yan na pinag-a-advise nyo sa mga tao, sa mga anak ninyo, hindi rin kayo matutuwa. Diba? Ay nako, mga influencer talaga, mga influencer. Diba? Sige, next question. Ay, teka muna pala, kumain muna kayo. Tanong ni Gideon. Sige, libre kain dito. Para sa mga crew meal. Crew meal. Okay, go. Tanong niya po, brother, anong opinion mo sa pag-alis ng physical punishment sa mga school ngayon? Hindi ko alam sa eskwelahan pero ang alam ko kasi ito, sigurado ako. Ang kamang mga nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo ito sa kanya ng pamalong pang saway. Isa sa mga tools para sawayin ang mga bata, pamalo eh. Pag hindi sumusunod, matigas talaga ulo, pamalo. Effective din ba yun sa eskwela? Gusto mo ng diretso? Naaalala ko yung panahon na ako napalo ng teacher ko, tumino ako. I can only speak about myself. Sarili ko lang yung kaya ko i-represent. I cannot represent the rest of the students na kasama ko nung mga panahon nag-aaral kami. Kasi hindi ko naman alam yung trauma na naidulot nun sa mga estudyante. Pero hindi ko rin naman alam kung merong mga kaparehas ko ng mga estudyante na tumino at hindi ko alam kung anong ratio ng effectivity nun. Hindi ko alam kung anong ratio ng effectivity nun eh. So wala akong statistics para patunayan yung claim ko. So I can only speak for myself. Ako lang, sa sarili ko lang. Ang naaalala ko noon, napalo ako ng teacher ko, tumino ako. Naalala ko noon, takina pinauntog sa akin ng teacher ko yung ulo ko sa Oo, seryoso kasi nagagano ka tatambol-tambol kami kasi usin tambol-tambol noon eh, diba? Tapos sabi ng teacher namin, "Kaya ko putang ina mo, ka nga rito, Chester." Tapos sabi ng teacher ko dati, "Untog mo yung ulo mo diyan 10 beses." Di ako nung dug. Binibilang ko ba dug 10. Pagdating ng 10, okay na po. Ulit ka pa? Hindi na po. Yung teacher ko pala, may menstruation noon. Tapos kada dabog ko ng gano'n ng lamesa ko, bumabating ako ng sa ulo niya. Tambol ng lamesa. Tapos, hindi ko naman alam na nakakainis pala ako eh. Hanggang sa pinapalo nung teacher ko yung ulo ko sa pintuan. Oo. Pagkatapos nun, syempre mindful na ako. Yun, naalala ko yung panahon na yun. Siyempre, controversial yun. Kung ngayon nga ipapagawa, pinapalo yung ulo sa sa pinto. Di ba? Pero, naalala ko kasi tumino ako ng mga panahon na yun. Tsaka ako naman yung nagpalo ng sarili kong ulo sa pinto. Siyempre, hininaan ko na yun. Hindi naman yung teacher ko yung pinalo yung ulo ko sa pinto. Diba? Sige, next question. Ito, tanong to ni J. Lord Manaloto Cordova. Idol, reaction po ninyo regarding sa mga hog industry na tinamaan ng ASF. Until now, wala pa ring vaccine. Until now, clinical trial pa rin daw since 2019 pa. Ay, oo nga. Totoo. Oo, malungkot nga yun kasi hanap buhay nila yun eh. Ingatan ninyo yung hanap buhay ninyo. Kasi may mga iba na may mga ibang hog racers, diretso, wala talagang ingat sa sarili nilang hanap buhay eh. Lalo na yung mga backyard hog racers. Di ba? Walang kaingat-ingat eh. Papasok ka ron sa kulungan ng baboy mo, tapos wala ka man lang suit na nandun lang talaga sa kulungan ng baboy mo. Di ba? Pwede ka naman magsuot ng ibang damit eh. Pwede ka magsuot ng ibang damit. Ngayon, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung yung ASF. Hindi ko alam kung sa paniki rin daw. Hindi, nga, sige na nga, andun na nga. Pero paano nata-transfer yun from one pig to another? Diba, hindi naman natin alam eh. Ako, hindi ko alam. Yun ang sigurado ko, hindi ko alam. Ngayon, aalamin ko, re-research ko yun. Kung halimbawa, nasa ganun ako industriya, re-research ko ng gusto yun kung paano nakakatawid yun from one pig to another. Brother! Tapos ngayon, I will make sure na yung mga damit, bla bla, pinapalitan. Tapos ngayon, sisiguraduhin kung lahat ng mga bagay na, alam mo, madidikit doon sa baboy ko, hindi nadikit sa ibang baboy sa ibang lugar. Yung mga ganong bagay, yung mga ganong mga pag-iingat, pwede mong gawin eh. Pero may mga iba, talagang, alam mo yun, wala talagang pag-iingat. Pero may mga iba naman kasi, kahit gaano kaingat, yung tsamba ba na minalas ka lang talaga? Yung tsamba na minalas ka? Wala tayong magagawa tungkol sa bagay na yan eh. Ganun lang yun eh, kasi wala pa rin bakuna hanggang ngayon. Bakit yung COVID vaccine, pues nagawa na agad siya ng bakuna? Kasi tao pinag-uusapan, hindi hayop. Siyempre ang hayop, medyo mas mabagal-bagal ng konti bakuna sa hayop pagkesa sa tao. Uunahin siyempre ng mundo ang tao, saan katauhan yan. Ikaw ba, kung halimbawa marunong kang gumawa ng bakuna, uunahin mo ba yung baboy kaysa sa tao, kaysa sa anak mo? Diba? Yung ganun konsepto.
Ito, sinusundukan natin yung mga staff natin ng mga pagkain nila. Sige. Ayan. Dadagdag ka na lang ng ano dun. Wala na. Pahingin na lang din ako ng taba at laman. Okay na siguro na mo. Wala naman na yata bibili ng ganitong oras eh. Na. Okay na. Sold out na tayo. Oo. Yeah, sold out. Well, meron pang ano, siguro kaya pa ng isang order to. Baka ako na lang kumain ito kapag hindi nyo binili. Bilhin nyo na to, tapong ko to. Bilhin nyo na to, tapong ko to. Ingat kayo, good night. Oh, hello. Sold out na tayo. Ito yung karne. Meron pang ano to, siguro isang order pa to, kaya pa. Kaya pa na isang order yan eh. Meron pa lang tayo. Ha? Meron pa tayong gulay. Oh, meron pa kami dun sa ano, meron pang naka-pack pa dito kung sakali mang dumami yung tao. Ano Yan. magiging problema? Punta lang kayo. Nasaan ka daw, sir? Dito ako sa mahabang parang barangay hall sa Angono Rizal. Si Vichy Anando's watching. Sino si Vichy Anand? Magandang gabi sa Vichy Anand. Yan. Anyways, sabi naman go. ni Tranquil Fury, Brother Chi, anong take mo sa Peterson University? Ang ganda kasi ng konsepto. By the way, doing my consecutive 100 push-up for the 14th month. Thank you po. Congratulations to you. Yeah. Oo, tinitignan ko rin yun. Interesado rin akong makita kung anong... Hindi, masyado na kasing maraming inilabas si Jordan Peterson na libre diba, sa YouTube. Ngayon, Peterson University, palagay ko malaki maitutulong nun. Pero, kinoconsume ko muna lahat ng mga libre ni Jordan Peterson bago ako magbayad. Interesado ako ron. Alam mo, palagay ko, yung mga ganyan ang dapat binabayaran eh. Mga university na gano'n. Hindi yung mga ginagawa rin sa Pilipinas ng mga taong tangina, wala naman diploma. Hindi ako, tangina, with all the cunning knowledge that I have, hindi ako gumagawa ng ganyang putang ng university. Bakit? Wala naman akong hindi ako nakatapos ng kolehiyo eh. Hindi ako dapat pakinggan. Tanggap ko yung sa sarili ko. Kaya kung may mga nakikinig sa akin, maraming salamat. Pero hindi para bentahan ko kayo ng kurso. May mga iba katigas-tigas ng mukha. Tangina, networking ka lang, puta, biglang may course ka na kagad na binibenta. Ano yan? Anong kaululan yan? Hindi wala nga accreditation galing sa TESDA. Walang accreditation galing sa CHED. Walang accreditation galing sa DepEd. Ni sa TESDA, walang accreditation. Kasi may binibenta ka nga yung course. Ano yan? Anong kaululan yan? Tapos kabanat-banat pa. Yun nakakatawa eh. Yung parehan sa tao na yun, siya rin yung nagsabi na yung pang tuition fee, pang business na lang. Tapos ngayon, nanonulisit ng tuition fee. Para dun sa course na binibenta niya. Sabi ko, ano to? Anong kalokohan to? Ano yan? Akala ko ba yung pang tuition fee, pang business? Ba't ngayon may course ka na ngayon dahil interesado ka sa pang tuition fee ng mga bata? Sa kanya na lang daw bigay yung pera. Sa kanya na lang daw ibibigay pera? Ay naku, bahala kayo sa buhay niyo. Again, next question. Ayan. Kuha nga rin ako, gugutom din ako. Ingit ako sa inyo. Pahinga kanin, Gil. Kanin Brother, po, sikutan mo brother. ang kanin. Ayan, tanong po ito ni Mark Christopher Walat Lagera. Idol, halimbawa wala kang Kalahati pinapractice na religion at gusto mong lumaki ang mga anak mo na may takot sa Diyos, paano kaya ang the best way para maturuan sila? Kung wala kang pinapractice na religion, sa mas madalas na pagkakataon, meron ka namang pinaniniwalaan eh. Diba? E di hanapin mo ngayon kung anong libro yung pinaniniwalaan mo, basahin mo yung libro na yun, tapos ituro mo sa mga anak mo. Yun, ganun ko gagawin yun kung wala akong pinaniniwalaan na religion. Kasi, okay, sige, wala kang pinaniniwalaan na religion, pero may pinaniniwalaan kang Diyos. Ngayon, meron kang inclination eh. Diba? Hahanapin mo lang kung saan nakakiling yung puso mo. Kung, halimbawa, Muslim ka, tapos hindi ka masyadong Muslim, pero medyo Muslim ka, diba? May mga ganun kasi, may mga taong ano eh. May mga taong, alam mo yun, hindi naman sila masyadong, alam mo yun, parang relihiyoso ang dating. Babasahin ko yung Quran, tapos ituturo ko sa anak ko. Ganun. Kung halimbawa, Kristyanismo ka naman, ganun. Hindi ka naman masyadong Kristiyano, di ba? Babasahin ko yung Biblia, tapos tuturo ko sa anak ko. Yun. Ganun gagawin ko. Kasi one way or the other, may inclination ka niyan eh. Merong religion na nakakiling yung puso mo doon sa religion na yon. Kahit hindi ka pumupunta ron sa kung saan man yung pinupuntahan ng mga tao. Gets mo yun? Yung konsepto na ganun. E di magbase ka doon sa mga lumang libro. Yun ang pwede mong gawin. Pagbasihan mo yung mga lumang libro kung saan nanggaling talaga yung paniniwala na yun. Kasi may mga librong pinanggalingan yung paniniwala na yan. Oo, andun na tayo. Mga tao yung pinanggalingan ng mga paniniwala. Tapos hindi naman yung mga libro. Pero andun na rin tayo sa punto na wala naman na yung mga tao na yan, patay na sila eh. Pero may mga librong sinulat sila. Yun ang pwede mong pagbasihan. Yun ang sagot ko ron. Ito. Sorry, sumunguya pa. Okay. Sabi naman ni Ana Ann,
Paano po baguhin yung toxic na people? Hindi naman mahiwalayan kasi love. Hindi, accept the fact na hindi lahat ng tao may control ka. Alam mo ng toxic, bawasan mo na yung oras mo sa kanila. Diba? Kasi mamimili ka lang naman sa dalawa eh. Kapag hindi mo na kayang baguhin yung tao, pipili ka lang sa dalawa. Either babawasan mo yung oras mo dyan sa mga tao na yan, kasama na rin doon, baka pwedeng ikat mo na, o madadamay ka sa katoksikan yan. Mahahawa ka dyan. Huwag nyo kakalimutan ang sabi ni Pablo sa Biblia. Huwag kayong padaya, ang masasamang kasama sumisira ng magagandang ugali. Ingatan nyo ang sarili nyo sa ganun. Ang masasamang kasama sumisira ng magagandang ugali. Next question. Ito ang nagdalawa kasi ang akin phone. Ito. Ayan. Tanong naman po galing kay tanong ni David Agespina Naldor. Idol, ask ko lang po, sa mga nangyayari po ngayon, nakapropesiya po ba ito? I think so. Kasi, alam mo, yung 3-1 ng, kung napanood yung video ko nung nilabas na nakaraan, kung paano pinakamabilis na sumikat, pag binasa mo yung 3-1 ng Ikalawang Timoteo, yung mga ibang bagay, general matters yan, maintindihan mo pa yun. Yung iba, magkakaroon ng gera sa iba't ibang dako, magkakagutom, bla bla, etc. Pero may binabanggit, yung lilindol sa iba't ibang dako, sa akin, out of the usual yun, ha. Para masabi mong lilindol sa iba't ibang dako, ibig sabihin nun, kahit paano may alam ka sa tectonic plates. At sinong tao may alam sa tectonic plates nung panahon na yun? Diba? Baka meron, oo. Meron silang konting idea. Pero hindi to the extent na katulad ng nangyayari ngayon, na wala pang history sa panahon ng mundo na, well, known world ng mga tao na lumilindol ng kasindalas ng lindol ngayon sa iba't ibang panig ng mundo. So, naalala ko yung lindol dati sa Haiti. Yung Haiti, di ba naalala mo yan? Nakumanta pa sila Michael Jackson. Naalala ko yung lindol dati sa Haiti. Nung lumindol ng malakas doon, marami na daming structure. Tapos, nagtulong-tulong ang buong mundo para makatulong sa Haiti. Ngayon, pag lumindol na malakas, halos wala nang pumapansin kasi nagiging normal na eh. Tema sa Davao, regular na lindol. Maya, parang halos buwan-buwan yata, lumilindol na malakas eh. Hindi normal yun ha. May sasabog na yung Mount Canlaon na naman eh. Oo, sasabog na yung Mount Canlaon. Gets nyo yun? Weirdo yun. Tapos yung 3-1 na Ikalawang Timoteo, na ang nakasulat doon, yung eksaktong ugali ng mga tao ngayon. Maibigin sa salapi, maibigin sa sarili. Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Yung panahon na hindi na importante kung tama pa o mali na yung ginagawa mo, basta marami kang pera. Ngayon lang ako nakakita ng panahon na katulad nito na ipinagtatanggol ng mga tao, yung mga taong katulad ni Bugoy. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng panahon. Na kahit mali na yung sinasabi mo, pinagtatanggol ka pa rin ng mga tao. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganitong panahon. Tapos, ngayon lang din ako nakakita ng ganitong klase ng panahon na kahit mali na yung ginagawa mo, okay lang basta hindi ka nadidimanda. Okay lang basta hindi ka nadidimanda. Ewan ko, weirdo tong panahon na to. Weirdo. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong panahon. Sorry. Okay, next question. Tanong ni Nel Rosario Lutado. Good morning, Idol. Tanong ko lang po, nag-church po ba kayo tuwing araw na linggo? Ano pong church ang lugar? Maraming salamat po sa pagsagot. Thank you. Hindi ako makasagot. Tungkol sa bagay yan, hindi ko masasagot yung tanong nyo. Kasi, pag sinagot ko yung tanong mo, kasi parang nag-endorso na rin ako ng religion. At hindi ko gagawin yun. Bakit? Kasi paano kung mali pala ako? Ang dami ko ngayon na isama sa impyerno. Diba? Nakakatawa naman to. All caps pa siya oh. Wag muna kayong, pati yung Project 1 mo. Profile picture niya. Wag muna kayong mag-comment para mabasa yung comment ko. Madam Gail, pa-shoutout ako. O yan, ako na nagbasa, Nabs GL. Yeah, next question. Ayan, tanong ni Bogart Bogs. Idol, 20 years from now, propeta o presidente ng Pilipinas? Wala dun sa dalawa. 20 years from now, baka patay na ako by then. 20 years from now, I hope to be accepted by my God. 20 years from now, baka bulok na ako sa ilalim ng lupa. Ayun. Okay.
Yun na muna. Tanong naman po ito ni Aris Gernale. Boss, okay lang ba na umiwas sa mga kaibigan na nag-aaya sa'yo, lalo na kung ang dahilan na iinom lang? Sana mapansin. Salamat po. Paminsan-minsan okay lang naman yun. Paminsan-minsan. Pero pag lahat na lang ng oras mo napupunta ron. Kasi alam mo naman sa sarili mo kapag sinasayang mo na lang yung oras mo eh. 120 po with rice na. Yes po, with rice na. Sinigang po. Alam mo naman sa sarili mo, sinasayang mo na lang yung oras mo. Yeah, last question. Ito po. Tanong naman po ito galing kay... Ganap ako na medyo magandang tanong. Sarap. Nahulog kinain ko. Ganap ako na medyo maganda-gandang tanong. Ito magandang. Idol Chester, paano po malalaman kung totoo ang iyong kaibigan? Pag hindi ka na... Hello. Okay, next question. Next question. Next question. Naalala ko siya. Naalala ko siya. Next question. Tinanong ako. Nasagot ko yung tanong. Next question. Next question. Ayan, tanong naman po ni Erwin Besonia. Idol, kasabay na ako gumawa ng Project 1M mo. Good. Payo naman po, paano maiwasan ang pagkalugi? Thanks po. Pa-practical ka. Para maiwasan mo yung lugi, tignan mo, katulad ng ginagawa namin dito. Paano ginagawa? Tinatansya namin yung dami ng tao. Tapos, halimbawa, medyo mas madami yung tao ngayon kaysa noong mga nakaraan. Galing ngayon sa freezer, kukunin ko ngayon yung stock ko ng karne. Pero hindi kami nag-i-imbak dito. Laging fresh itong nandito. Laging bago yung mga nandito. Hindi kami nag-i-imbak dito, tapos babalik pa sa bahay pagkatapos. Hindi na. Pag nandito na yan, bawa, karne, o sabaw, o kanin, lahat ng mga nandito na, dito na lang yan. Tapos pag halimbawa, di naubos, kami kakain yan, o papakain sa mga manok at saka sa mga pato. Pero dahan-dahan kami, maingat kami. Kaya nga tignan mo, di ba kanina natapon yung sabaw eh. Tangan na, nalungkot kaya ako dun. Tapon yung sabaw. Panilungkot sa... Hindi, seryoso, nalungkot talaga ako dun. Tapon yung sabaw. Saan, sir? Doon sa kalsada. Doon sa dinadaanan natin, yung sa, 'di ba, yung maraming hams na ganun, 'di ba? Yung bago dumating ng tricyclean, yung stasyon ng tricycle. Yung madilim na madilim, yung mukhang eskwelahan. Eskwelahan 'yun, 'di ba? Yun. Doon. Sabi tuloy niya, Nalungkot ako nun eh. Ni Nabs G, paano daw malaman ng tunay na kaibigan, sabi niya. Malalaman mo yung kapag di ka tinantado sa 9-5 mo. Oo na. Ay, nak. Eto sir, magandang tanong for Andy. Tanong ni Azrael. Boss Sir Chester, may alam ka ba sa lihim na karunungan at ano ang masasabi mo dito? Lihim nga eh. May mga karunungan itinago sa lihim sa kapusikitan ng panahong walang hanggan. May mga ganong klase ng karunungan eh. Tingnan mo, pansinin mo Pilipinas. Sa dami ng karunungan na meron si Solomon, napakakonti ng mga libro na naisulat niya. Napakakonti. Ano malaking possibility? Malaking possibility na sobrang obvious, marami siyang dinala sa libingan. Mga karunungan na dinala niya na sa libingan. Parang ako, marami akong mga karunungan na dadaling ko na talaga sa libingan na hindi pwedeng basta na lang ituro sa kahit kanino na lang eh. Kasi meron akong mga taong naturuan in the past. Una na kayo. Ingat ba? Maraming salamat sa pagbisita. Shoutout ka muna, to live to. Galing pa ng Fairview. No, shout out pala dyan sa mga kasama ko sa Supremacy International. Ingat ka brother, dahan-dahan kayo sa biyahe ha. Pag inaantok, huwag kayong diretso ha. Kahit sumaglit ka, idlip ka lang muna. Kape-kape ka muna. Dahan-dahan kayo sa biyahe ha. Thank you, Idol. Good night. Okay, so as I was saying, may mga karunungan na hindi mo basta na lang ipagkakatiwala sa mga tao. Kasi minsan panahong nagkatiwala ako ng karunungan sa mga tao, ako na lang napapailing ako eh. Tangin. Napapailing na lang ako eh. May mga lumitaw sa internet na mga siraulo dahil sa ipinasa kong karunungan sa ibang mga tao eh. Napapailing na lang ako eh. Napapailing na lang talaga ako. Yung karunungan na binigay ko sa kanila, ginamit nila sa kaululan. Ewan ko. May mga ganong klase talaga ng mga tao eh. Pag matuto lang ng kapiraso, gagamitin sa kalokohan eh. Good evening.
May mga ganong klase ng mga tao, matuto ng kapiraso, gagamitin sa kalokohan. Nakikita nyo yung mga hacking, di ba? May bali-balita pa nga ako na isa sa mga influencer nyo na may tattoo sa bla bla. Nang meron daw grupo ng mga hacker itong mga to na nang hahack sila ng mga credit card information tapos pinambibili nila lang kung ano-ano. Good night! Meron akong balitang ganun. Siyempre, di ko nasasabihin kung sinong influencer yun. Pero meron ako nabalitaan ganun dun sa isa sa mga influencer na yun. Ito nakaraan nga lang merong parang rapper yata na nakulong. Makita nyo ba yun, yung balita na yun? Sino yun? Hindi sinabi, no? Hindi sinabi. Hindi, wala sinabi. Walang sinabi. Merong rapper na kulong. Hindi dinisclose. Dahil, syempre, meron siyang alam, tapos yung alam, ginamit sa kalokohan. Diba? Yun ang sinasabi. Credit card scheme din yun Oo. Hindi lahat ng karunungan ibibigay nyo sa mga tao. Gaya nga ng sabi ni Pedro yata nagsabi nun Huwag nyong ibibigay ang mga perlas sa mga baboy. Huwag ninyong ibibigay ang mga perlas sa mga baboy. Do not give your pearls unto the swines. Huwag bibigay mga perlas sa mga baboy. May mga karunungan talagang dapat tago mo na lang. Etong paggawa nga ng pera, totoo, kung hindi nga lang talaga masyadong maraming ulul na influencer yung nagpapanggap na payayamanin ka nila, hindi ko lalabas to Etong Project 1M to. Kung hindi dahil doon sa mga siraulong influencer na tangina manloloko talaga ng kapwa-tao na pag mag-sign up ka daw sa course nila, in 3 months magiging milyonaryo ka. Tangina mga hayop na yan. Mga ulul Ang totoo ginagawa talaga nila, sila nagpapayaman. Yung mga nauuto nila, tangina kawawa. Tapos ang pinakamabigat na parte doon, hindi mo pwedeng i-demanda yung mga tao na yan. Bakit? Ano i-demanda mo sa kanila? Diba? Wala pang cash. Oo. Yung baryang kinuha nila sa'yo, yung yung 7,000 na sign up, bla bla, 8,000, 9,000, hindi pa sapat yun para magsampa ka ng kaso sa kanila Kasi yung isinampa mong kaso sa kanila, tangina gagasusin mo 100,000 para lang. Tangina para lang. So ngayon, anong nangyayari ngayon? Dahil nga barya-barya lang kasi yan, mga 7,000, 8,000, 9,000, dahil barya-barya lang yan, hindi na nagtsatsagang magsampa pa ng demanda yung mga naloloko nila. Hindi na nagtsatsyagang magsampa ng demanda yung mga naloloko. Ngayon, ano na nangyayari? Nakakapanatili sila hanggang mawasak sila sa internet. Tignan mo, yung isa nga dyan, wasak na sa internet. Hanggang ngayon, pinipilit pa rin makabenta ng course Kanina, may dumaan na naman na reels ko sa private na account ko. Tungkol sa kanya na naman. Sabi niya, kahit pa i-hate ako ng mga tao, kahit i-bash pa ako ng lahat ng mga tao, I will still continue what I'm doing. Malamang, tangina mo, siraulo ka talaga diba? Matigas na bungo mo Matigas na bungo mo Naubos na nga buhok mo Naubos na nga diba? Wala panloloko ng kapwa, gawain tiba-tiba. Ulitin ko, panloloko ng kapwa, gawain tiba-tiba. Tignan mo, kaya si Makagago, diba? At least kahit paano yun, na-appreciate ko talaga kay Makagago Yung bunganga ni Makagago, ang target nun directly, yung mga siraulong kumikita sa panloloko ng kapwa-tao. Yun ang target nun, direct target nun. Napansin ko siya pagka bumibira siya Ang binibirahan niya lang, ngayon, kasi dati kasi marami siyang binibirahan. Pati sila kong TV, binanatan niya dati. Diba? Pero ngayon nakikita ko, ang pinapanatan lang talaga diretso ni Makagago, yung mga siraulo na kumikita sa maling paraan. Yun ang nakikita ko. Yun, sa akin maliwanag na maliwanag yun. Maliwanag sa akin yun. Sa akin naman, simple lang naman ang konsepto diba? Ba't di ka na lang kasi maghanap buhay ng maayos? Kaya nga, ito nga, tignan mo, yung Project 1M, kaya nga nilabas ko ito sa social media Para yung mga tao na gustong kumita ng 1 milyong piso, gustong makaipon, gustong makahawak ng 1 milyong piso na sarili nila, ito pwede mo ngayon sabayan. Mano-mano, pinapakita ko na ngayon sa'yo kung paano ginagawa pera. Diba? Mano-mano, pinapakita ko sa'yo ngayon paano ginagawa pera. Walang halong panloloko to. Paano ka maloloko dito? Puta, ikaw yung tatrabaho ng sarili mo, tapos sarili mong pera, maitatabi mo Diba? Hindi ko naman kailangan yung pera mo. Hindi nga ako nanghihingi sa inyo Kayo nga nangungulit sa akin ibigay na yung pera nyo sa akin. Ayoko nga tanggapin diba? Investor. O tapos bibigay nyo sa akin pera, tapos mamanduhan nyo ako. O tapos bibigay nyo sa akin yung pera, tapos sasabihin ko, payayamanin ko kayo, katulad ng ginagawa ng mga ibang influencer ninyo. Hindi, wag na lang, sa inyo na lang yung pera ninyo. Ganun kasimple. Yung Project 1M na yan, binibigay ko sa inyo ng libre sa pag-ibig sa kapwa-taong na matuto kayong gumawa ng pera, tatalinuhan ninyo, tatrabahuhin ninyo, pag-iipunan ninyo hanggang makarating ng 1 milyong piso. Kaya naman,
Pilipinas, sumabay ka na. Project 1M. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal kita.